kanina kasi may lumabas na article, ninename ako as, I don't know the exact word, parang godfather ng isabong. Eh syempre, yung unang reaction po ng staff ko, dalawa. Yung iba na shock at nagalit kasi supposedly very credible yung news outlet and naturingan pa silang fact checker, 'di ba? At yung nagsusulat sa mga credible supposedly na outlet pero hindi niya chinek yung sarili niyang facts. So yung iba naman natawa kasi kung maalala niyo po 2022, ano po yung paulit-ulit kong interview? Hindi ba ho na dapat tigilan na yung isabong? Kahit bumaba ako sa survey at eventually number 7, I was number 2 in the survey, number 2 and 3 ng October, November, number 1 in December. Before the election, I think it was number 4, number 7 ng election. At yung isa namin nakitang dahilan doon, yung tuloy-tuloy na pag-upak sa isabong, sa lahat ng radio programs, ina-advise na nga ako nung iba na wag na, patapusin muna eleksyon. But sabi ko, hindi. Kailangan makarating to sa Pangulong Duterte. Kailangan matigil to. So, rewind. Remember po, sinong unang bumanat sa akin sa Congress? At anong negosyo nun? Isabong. So, sinabi ko na po nun na magiging rocky. Of course, hindi ko na-expect na matatanggal speaker, but sabi ko later on na part of the reason why tinanggal ako bilang speaker is because yung ibang congressmen at may mga powerful people who wanted na maging institutionalized ang isabong at magka-franchise. So,